Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Jerusalem, sa bayang muda Israel, kanyang ibinigay sa bansang nagbubunga, sa Diyos na kay Kristo na pananampalataya. Ang kaharian ng Diyos ikinukli ni Jesus. Hanapin natin ang bagong Jerusalem. May palatandaan ang malayong silangan, mga puno ng dagat, itong bansang Pilipinas. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umaasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Okay, so mapagpalang oras sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. So ngayon mga kapatid, ganap na ang 2,000 taon na sukat ng panahon sa pagbabalik ni Kristo sa sanglibutan. At tayo'y nakapasok na sa 1,000 taon na si Kristo ay maghahari kasama ng kanyang mga bayan. Para masubaybayan natin ang buong katotohanan, nabuo ang programa ng The Kingdom of God
sa palutuntunang consumatum est, na ang ibig sabihin ay natapos na ang lahat. Sabihin ko sa inyo na consumatum est, sapagkat natapos na ang mga gawain ng Diyos sa pagkatapos ng 2,000 taon ni Kristo, na ito rin ay pagkatapos ng 6,000 taon mula nang nagkasala si Adam. Sa ika-6,000 taon ay natapos ng Diyos ang kanyang gawang ginawa, at sa ika-7,000 taon siya ay nagpahinga. Gayon din sa pangalawang sanglinggo ay natapos na ang ika-6,000 taon, at tayo'y narito na sa ika-7,000 taon na kapahingahan ng Diyos. Dahil dito, kinakailangan sa mga tao ang paghahanda para mabago ang sarili, nang sa gayoy hindi na may balik ang nangyari ni Adam, na habang nagpahinga ang Diyos, si Adam ay nagkasala noong unang panahon. Ngayon ay naitatag na ang kaharian ng Diyos, na handang papasukan ng mga taong nakasumpong ng katwiran ng Diyos. So muli, mapagpalang oras sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa lahat ng mga sumusubaybay sa programa ng The Kingdom of God sa palutuntunang consumatum est, na ayon po sa aming mahal na dakilang guro, mahal na Haring Filemon Ondok Reyang Bonanza. So, inuulit ko po mga kapatid, narito muli po kami para mag-live, para na naman muli namin ibahagi ang naibahagi po sa amin ng amin pong mahal na dakilang guro bilang maghayag tungkol sa kaharian ng Diyos. No? Bago ang lahat, ay nais ko munang magbigay pugay sa amin pong mahal na dakilang guro, mahal na Haring Filemon Ondok Reyang Bonanza, at sa amin pong 5 spiritual mothers, at sa amin pong mahal na Pangulo. Walang iba po, ang amin pong mahal na Prinsipe Rocky Y. Reyang Bonanza, na siya po ang aming President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At ganun din po sa kapatid ng aming mahal na Prinsipe, walang iba po ang aming Haring Adolfo B. Reyang Bonanza, na siya po ang President ng the Philippine Deuterium Development and Management Corporation. At sa lahat ng mga 12 tribes, 12 apostoles na kinabibilangan po ng amin pong regional director dito po sa Region 2. Walang iba po, Haring Edgar Palor Ligutong. At kasama po ang kanyang reyna, walang iba po, Reyna Ros Padillo Ligutong. At bago ko po makalimutan, ako po ay bumabati ng maligayang kaarawan ng amin pong regional director, walang iba po, Haring Edgar Palor Ligutong. So, happy birthday, Haring Edgar Palor Ligutong. At ganun din po sa lahat ng mga 70 prophets, no? Na kinabibilangan po ang provincial leaders po dito sa province of Quirino. Walang iba po, Haring Alex Ancheta. At kasama po ang kanyang reyna, walang iba po, Reyna Ami Ancheta. At sa lahat ng mga municipal leaders, barangay down to Purok. Sa lahat ng mga prinsipe at prinsesa, sa buong pwersa ng sa kaharian ng Diyos. So mapagpalang oras sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Inuulit ko, live po kami ngayon dito po sa Region 2, Poblacion Sur, Madela,
Quirino. Dito po sa bahay ng aking ina, walang iba, Reyna Merlita Baltasar. At kasama po ngayon ang mga kapatid, walang iba, Haring Gerson Del Rosario, Prince J. Visales, at Haring Roger Pagumpana para magpahayag ng mga nakatagong lihim tungkol sa kaharian ng Diyos. Sapagkat ito yung plano ng Diyos. Walang ibang itatayo ang Diyos, kundi ang kaharian ng Diyos. Kung isipin po natin mga kapatid, ang Diyos lamang ang pwedeng makapagtayo ng kaharian sa daigdig. Ngunit, ang unang ginamit ng Diyos na naging kaharian sa daigdig, walang iba po ang bansang Babylon. Pagkatapos, ang pangalawang kaharian sa daigdig ay ang bansang Medo-Persia. Ang pangatlong kaharian sa daigdig ay ang bansang Greece. At ang pang-apat ay ang bansang Roma. Ngunit kung titignan po natin sa ating daigdig ngayon, ay wala na pong nag-iisang kaharian sa daigdig. Mga kapatid, maski mag-research po tayo, may kaharian man sa ibang bansa, ngunit ang tinutukoy ng Diyos ay ang maging kaharian sa buong daigdig. Ngunit ito ay kaharian na ng Diyos. No? Na hindi tulad sa mga unang kaharian na ginamit si Nabucodonosor, si Cyrus the Great, Alexander the Great, at ang mga Cesar. Ngunit ngayon, mga kapatid, Diyos na ang mag-ahari sa daigdig. Sapagkat yan talaga ang pangako ng Diyos. No? Yan ang pangako ng Diyos na hinula pa sa panahon ni Propeta Daniel. Sa Daniel 2:44, kung atin pong yan ay babasahin, na sinabi ng Diyos, ang Diyos ay magtatayo sa langit ng isang kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. Kaya wala po kaming bukang bibig na amin pong isinisigaw na ang kaharian ng Diyos ay dito talaga sa bansa nating Pilipinas. Ayon po sa aming mahal na dakilang guro, mahal na Haring Filimon Ondok Reyambunan, na siya po ang nagbukas sa lahat ng mga nakatagong lihim, sapagkat Diyos lamang ang makapagpahayag o makapagbigay kahulugan sa lahat ng lihim sa banal na kasulatan. No? Alalahanin po natin, Diyos lamang po ang pwedeng makapagtayo sa kaharian ng Diyos na natapos sa panahon ng mga Cesar, sapagkat wala ng kaharian sa daigdig. Kung isipin po natin na ang plano ng Diyos na itatayo ang kaharian sa daigdig, kung titignan po natin, ay ginamit ng Diyos ang ating Panginoong Hesukristo. E po ba mga kapatid, maski po basahin natin sa banal na kasulatan, ayon po sa Lucas 4:43, na sinabi ng Diyos, no, na dapat naman ipangaral ang mabubuting balita. Saan? Doon sa mga bayan at sa mga nayo. Yung mabubuting balita. Tungkol ito sa kaharian ng Diyos. Sapagkat sa ganito ay sinugo ako. Sino iyon? Walang iba po. Ang ating Panginoong Hesukristo. No? Ngunit sa pagpili ng Diyos o doon sa kanyang sinugo na ang ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, kung titignan po natin
sa panahon ng ating Panginoong Heso Kristo, ang tanong mga kapatid, saan baga siya nangaral ng mabubuting balita na tungkol sa kaharian ng Diyos? So walang iba po kundi doon sa bansang Israel. Ipinangaral niya ang mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos. No? Yan po ang dala ng ating Panginoong Heso Kristo doon sa bansang Israel. At meron pong mga kasama, hindi lang siya, no? Sapagkat gumawa naman ng kasama ang ating Panginoong Heso Kristo. Sino-sino mga yan? No? Yan yung mga 12. Yung 12 na kasama ng ating Panginoong Heso Kristo, walang iba yung 12 apostoles. Ano yung dala? Walang iba pa rin, mga kapatid, kundi ang kaharian ng Diyos. Ipinangangaral doon sa bansang Israel. Ngunit, ang tanong mga kapatid, sa panahon ng ating Panginoong Heso Kristo, na siya'y nangaral ng tungkol sa kaharian ng Diyos, Nuulit ko, ang tanong, tinanggap po ba, mga kapatid, ang dala ng ating Panginoong Hesukristo doon sa bansang Israel? Ha? Kung tinanggap sana, mga kapatid, ang kaharian sana sa daigdig ay doon na sa bansang Israel. Ha? Yun na sana ang panglimang kaharian sa buong daigdig. Subalit, hindi siya tinanggap doon ng mga tao. Bagkus ang ating Panginoong Hesukristo sa bansang Israel ay talagang pinahirapan. Ito ba? Kung ating titignan sa mga hinula ng Diyos, no? Pinahirapan ang ating Panginoong Hesukristo doon sa bansang Israel hanggang sa pinako sa cross. Ganun ba yung pagtanggap sa ating Panginoong Hesukristo doon sa bansang Israel? No? Ngunit, kung marinig ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, ang daming naniniwala, di po ba? Ngunit doon sa bansang Israel, wala man mas isa maliban sa mga apostoles. Di po ba? Mga kapatid, kaya sa galit ng Diyos doon sa bansang Israel, ay sinabi ng ating Panginoong Hesukristo doon sa bansang Israel sa hindi pagtanggap sa kaharian ng Diyos. Ayon sa banal na kasulatan, Matthew 21:42-43. No? Ano ba yung sinabi ng Diyos doon? Kung babasahin natin sa banal na kasulatan, kung umpisan po natin sa 42, sino ba yung bato doon na tinutukoy ng Diyos? Na ginawa pang Pangulo sa panulo. Sapagkat kagila-gilala sa ating mga mata. Sino kaya? Walang iba po ang ating Panginoong Hesukristo. No? Dahil sa hindi siya pinaniwalaan, sa galit ng Diyos, sinabi sa 43, simula ngayon, aalisin ko sa inyo ang kaharian ng Diyos at maibibigay sa isang bansang nagkakabunga. No? Isipin natin, mga kapatid, no? Yung mabuting balita na pinapaabot ng ating Panginoong Hesukristo mula pa nung nangaral sa bansang Israel. Ngunit hindi tinanggap, ano yung sinabi? Aalisin ang kaharian at maibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Kaya yan po ang aming ipinapahayag. Paulit-ulit po. Ngunit sana po ay huwag po kayong magsawa sa amin pong ibinabalita o binabahagi sa buong Pilipinas, maging sa buong daigdig. Kung maniniwala tayo sa Diyos, yan yung mga katotohanan
na binabalita ng Diyos. Ha? Kaya, ang pagsunod sa Diyos ay kailangan wag po tayong magsawa, no? Sa pakikinig o panonood man sa live po namin dito po sa Region 2, no? Dito sa bayan ng Madela, Poblacion Sur, no? Para mas mainam na maintindihan po natin yung plano ng Diyos tungkol sa kaharian ng Diyos. Kaya ngayon mga kapatid, kami na naman po ay magbabahagi kung dito ba talaga sa bansang Pilipinas ang siyang kaharian ng Diyos. So, kaya kami pong mga nagpapahayag ay talaga pong gagamit po kami ng blackboard para mas mainam na atin pong masundan at maunawaan yung mga bagay na linihim ng Diyos sa mga salitang talinhagang salita. Na siyang nagpapatunay na dito talaga sa bansang Pilipinas ang siyang kaharian ng Diyos. Kaya ibabahagi po namin yung amin pong nalaman na kunting kaalaman sa amin pong mahal na dakilang guro, mahal na Haring Filemon Ondok Reambulanza. Kaya sa gabing ito, muli po naming patunayan sa ating lahat, no? Na itong bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. At kung kailan naibigay ang kaharian ng Diyos, meron po tayong pagpapatunay na galing po sa amin pong mahal na dakilang guro, mahal na Haring Filemon Ondok Reambulanza. Kaya ngayon, pakinggan po natin ang isa po nating kapatid na siyang magtalakay tungkol sa kaharian ng Diyos na inalis doon sa bansang Israel, na ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. So walang iba po na atin pong maririnig. Walang iba, Haring Gerson del Rosario. Yan po, pakinggan po natin maigi. Yan. So, maraming salamat, Hari. So, mapagpalang oras po sa ating lahat sa loob ng kaharian ng Diyos. So, live po tayo ngayon sa The Kingdom of God, Region 2 Official. Sa Region 2, Province of Quirino, sa bahay po ng isa nating kapatid na si Reyna Merlita Baltasar. Okay, so, bago po kami magpatuloy, isang pasasalamat, pagpupuri, pagpupugay sa aming mahal na dakilang guro, ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Filemon Ondok Reambulanza. At ganoon din po sa aming mga 5 spiritual mothers, 12 tribes, 12 apostoles, sa lahat po ng mga board of directors sa buong Pilipinas, mula Region 1 hanggang Region 12, na kinabibilangan po ng aming regional director sa Region 2. Walang iba, Hari Edgar Palor Liguto. At sa kanyang Reyna Rose Padillo Liguto. At sa lahat po ng mga 70 prophets sa buong Pilipinas, municipal, barangay, daon to puro. At ganoon din po na ako'y nagpapasalamat at nagpupuri sa aming mahal na Pangulo, mahal na Prinsipe Rocky Y. Reambulanza, na siya po ang President ng Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At sa kanyang kapatid, walang iba po ang aming Hari Adolfo B. Reambulanza, na siya po ang President ng Philippine Deuterium Development and Management Corporation. Okay, so mapagpalang oras po sa ating lahat. Okay, so sa gabing ito, naririto naman po kami upang ipahayag na naman sa inyo yung mga plano o mga
plano ng Diyos or sa mga nakatagong lihim sa banal na kasulatan na sinalita pa ng Diyos ito ng mga parables o mga talinhagang salita. Yan, mga kapatid. So, ang plano ng Diyos ay magtayo ng kaharian. Subalit, yung mga ginamit ng Diyos na 4 na kaharian ay natapos na po. Kaya ang tanong, meron pa bang kaharian sa daigdig? Yan. So, wala nang nag-iisang kaharian sa daigdig, mga kapatid. Kaya, sa gabing ito, mulit na naman namin ipahayag sa inyo, hindi po kami nagsasawa na paulit-ulit po namin paparinig sa inyo ang mga katuruan pa ng aming mahal na dakilang guro, mahal na Haring Filemon Ondok Priam Bonanza, sapagkat ito'y katotohanan yan na hindi lang po namin ito gawa-gawa na sinasalita sa inyo. Ito po'y katuruan ng aming mahal na hari, mahal na Haring Filemon Ondok Priam Bonanza. Okay, so sa gabing ito, ang pag-uusapan po natin sa gabing ito o ang ating tema ay kung nasaan ang kaharian ng Diyos, mga kapatid. So ngayon, papatunayan ko sa inyo na kung nasaan ang kaharian ng Diyos ayon sa banal na kasulatan na mababasa sa banal na kasulatan sa Genesis 25:23 hanggang 26. Pakibasa, friend. So ganito po ang mababasa sa 23. At sinabi sa kanya ng Panginoon, 2 bansa ay nasa iyong bahay bata, at 2 bayan ay papaghihiwalayin mula sa iyong tiyan. At ang isang bayan ay magiging malakas kaysa isang bayan, at ang matanda ay maglilingkod sa bata. Sa 24. At nang matupad ang mga araw ng kanyang kapanganakan, narito't kambal sa kanyang bahay bata. 25. At ang unang lumabas ay makula, na buong kataway parang mabalahibong damit, at siya'y pinangalan ng Isaw. Sa 26. At pagkatapos ay lumabas ang kanyang kapatid, at ang kanyang kamay ay nakakapit sa sakong ni Isaw, at ipinangalan sa kanya ay Jacob. At si Isaac ay may 60 taon na nang sila'y ipinanganak ni Rebecca. So, yun po ang nabasa sa banal na kasulatan na si Rebecca ay magbuntis ng 2 bansa, mga kapatid. Na si Rebecca ay ginamit ng Diyos sa banal na kasulatan na talinhagang salita or parables sa banal na kasulatan kung nasaan ang kaharian ng Diyos, mga kapatid. So, si Rebecca ay siyang daigdig. Yan. So, ang tanong, kung literal na babae si Rebecca, ngayon, dumating na ang panganganak ni Rebecca. Kung literal na babae si Rebecca, ang tanong, ano ang partira?
Kung literal mga kapatid, na kagaya ba ng mga babae, ano ang kanyang partira? Siyempre, kung literal, ang kanyang partira ay doktor. Yan, mga nurse. Subalit, dalawang bansa man ang kanyang ipapanganak or ang kanyang iluluwal, ano ang kanyang partira? So, kung bansa man ang kanyang iluluwal, obligado na bansa rin ang kanyang kumadrona or yung magpapartira sa kanya. Kaya ang ginamit ng Diyos na kumadrona or partira ni Rebecca ay ang bansang Spain. Yan. Bansang Spain. So, sa bansang Spain ay merong dalawang tao na ginamit ng Diyos upang sila'y magdiskubre na walang iba kundi si Christopher Columbus at si Ferdinand Magallanes. Yan. Yan ang ginamit ng Diyos upang sila'y magdiskubre. At naglakbay sila sa malayong hilaga. At nakarating sila sa taong October 12, 1492. October 12, 1492. So, babalikan po natin yung nabanggit sa banal na kasulatan. Yung unang anak ni Rebecca. Yan. Unang anak ni Rebecca, so walang iba si Esau. So, sino si Esau? Kung ating babasahin sa banal na kasulatan, sa Genesis 36:8, so pakibasa nga rin. So ganito po ang mabasa, at tumahan si Esau sa bundok Asher. Si Esau ay siyang Edom. So yun, si Esau ay siyang Edom. Yan. Sino si Edom? Kung ating titignan sa world map or sa ating encyclopedia, ito palang Edom ay siyang bansang Amerika. Yan. Ito ang unang anak ni Rebecca na si Esau, na siyang Edom, na siyang bansang Amerika, na lumabas sa taong October 12, 1492, mga kapatid. Ayon niya sa mga discoverer kung nasaan ang kaharian ng Diyos, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. So, ayon sa mga discoverer, ay nagpatuloy silang naglakbay sa malayong silangan, mga kapatid. At nakarating sila sa taong March 16, 1521 sa isang isla na wala pang pangalan. So, kung ating babalikan yung nabasa sa banal na kasulatan na ang pangalawang anak ni Rebecca
ay si Jacob. Yan. Pangalawang anak ni Rebecca ay si Jacob. So, sino si Jacob? So, kung ating babasahin sa banal na kasulatan, sa Genesis 32:28, So ganito po ang mababasa. At sinabi niya, hindi na tatawaging Jacob ang iyong pangalan, kundi Israel, sapagkat ikaw ay nakipagpunyagi sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nanaig. so yun po ang nabasa sa banal na kasulatan, na hindi na tatawaging Jacob ang iyong pangalan kundi Israel, sapagkat ikaw ay nakipagpunyagi sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nanaig. So, si Jacob na siyang Israel. Yan. So, ayon sa mga discoverer, ay umuwi sa bansang Spain upang ibalita sa hari na meron silang nadiskubre na isang isla na wala pang pangalan, at ang hari dito sa bansang Spain ay si King Philip II. Yan. Siya po ang hari sa bansang Spain. Kaya sinabi ng hari sa mga discoverer na sila'y babalik at bigyan ng pangalan yung isla na kanilang nadiskubre. So bumalik yung mga discoverer at sabi ng hari, isunod nyo sa aking pangalan. So yung isla na kanilang nadiskubre, ito ay pinangalan ng Pilipinas. Mga kapatid, kahawig, kahango sa pangalan ng hari na si King Philip II. So, ang isla na kanilang nadiskubre, kanilang pinangalanang Pilipinas. Yan. Kung nasaan ang kaharian ng Diyos, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. So, lumipas po ng 2 taon at ang bansang Pilipinas ay gustong gawing Kristiyanong paniniwala. So, lumipas po ang 2 taon. So, kung ating idagdag yung 2 taon dito sa 1521, ang sukat ay 1523. Na sinigaw pa ng 2 tao na si Raha Humabon at si Lapu-Lapu doon sa Cebu, Mactan, Limasawa Island, na sinigaw nila sa taong April 14, 1523, na Philippines is a Christian country. Yan. Philippines is a Christian country. Sa taong April 14, 1523. Na binautismon pa ito ng isang pare na walang iba, si Father Pedro Valderrama. Yan. Siya po ang nagbautismo sa mga Kristiyano na
maraming nanampalataya sa Diyos or marami yung naniniwala na si Kristo ay Diyos, mga kapatid. Yan. Si Father Pedro Valderrama. Upang masigit natin maunawaan yung nabasa sa banal na kasulatan na bakit malakas, mapula, mabalahibo, at maglilingkod sa bata. So, ganito po ang hanay. Ang tanong, ang bansang Amerika po ba ay malakas? So, tunay na malakas ang bansang Amerika sapagkat kung ating isipin yung kanilang mga armas na pandigma ay tunay na mga malalakas, mga high power. Yan. Kaya yung hula sa banal na kasulatan ay natupad yung malakas. Kaya ang tanong, ang bansang Amerika po ba ay mapula? So tunay na mapula sapagkat pag masilayan ng araw yung kanilang mga balat, ito ay mamula-mula. Kaya yung hula sa banal na kasulatan ay natupad, mga kapatid. Kaya ang tanong, ang bansang Amerika po ba ay mabalahibo? Tunay. Sapagkat makikita sa mga kanilang pangangatawan na mababalahibo, mga kapatid. At higit sa lahat ay maglilingkod sa bata. Ang tanong, ang bansang Amerika po ba ay maglilingkod sa bata? Tunay. So, ganito po ang hanay. Upang higit natin maunawaan yung nakatagong lihim, yan, sa banal na kasulatan. Kaya sa taong 1945, ano ang kaganapan sa taong 1945? So, sa taong 1945, ito yung naganap na digmaan. Ito yung Second World War II. Yan. Yung World War II. Na ang bansang Pilipinas ay dinigma ng bansang Japan. Mga kapatid. Subalit, ang bansang Pilipinas ay hindi humingi ng tulong sa bansang Amerika. Bagkus ang bansang Amerika ang siyang kusang tumulong sa bansang Pilipinas kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Kaya sa taong 1946, ano ang kaganapan sa taong 1946? So, naging malaya po ang bansang Pilipinas. Sa taong 1946 at ito ang tinawag na America and Philippines, Philippines and America Friendship Day. Yan. Naging malaya
ang bansang Pilipinas. Ang tanong, mga kapatid, saan ito naganap? So walang iba, bansang Pilipinas. Nasaan ang kaharian ng Diyos? So walang iba, mga kapatid, bansang Pilipinas. Hindi po ako natatakot o mahihiya na sabihin sa inyo na dito talaga sa bansang Pilipinas ang siyang kaharian ng Diyos. So ito po ang aking tinalakay, o ito yung unang ang aming unang pagpapatunay, o ang aming first testimony na dalawang bansa lang ang ginamit ng Diyos, bansang Amerika at bansang Pilipinas. Ito yung discovery, mga kapatid. Ito yung discovery. Yan. Yan. Na ang unang anak ni Rebecca ni Esau na siyang Edom, na siyang bansang Amerika. At ang pangalawang anak ni Rebecca, si Jacob, na siyang Israel, na siyang bansang Pilipinas. Na nagkabunga at naibigay sa taong 1523 ang kaharian ng Diyos. Kaya mapalad ang bansang Pilipinas sa lahat ng mga Pilipino na nakatira sa bansang Pilipinas, na siyang bansang hinirang, sapagkat dito muli itatayo ng Diyos ang kanyang kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. Ito na po ang panglimang kaharian. Ito na pong huli. Yan. Wala na pong kasunod, mga kapatid. Kaya mapalad ang bansang Pilipinas na kanyang pinili, sapagkat dito lahat na ibigay ang yung mga kayamanan ng Diyos, ang pagpapala ng Diyos, yung kaharian ng Diyos. Yan. Yung kanyang ipamamana sa kanyang mga tunay na anak ng Diyos. Yung nasa kanyang kanan. Yung tagapagsunod sa kanyang katwiran. Yan ang kanyang pamamanahan, mga kapatid. Muli, ito po ang aking tinalakay sa gabing ito. Maraming salamat po sa lahat ng aming taga-subaybay at tagapakinig ng aming programang Consumatum Es. Maraming salamat. At higit sa lahat, ako'y nagpapasalamat sa aming mahal na dakilang guro, ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Philemon Ondok Riambunansa. At sa aming mahal na Pangulo, mahal na Prinsipe Rocky Y. Riambunansa, at sa aming Hari Adolfo B. Riambunansa. At higit sa lahat, ang aming Regional Director sa Region 2 na siyang may kaarawan ngayon. Happy birthday, Hari! Maraming salamat at mabuhay po tayong lahat sa loob ng kaharian ng Diyos. Maraming salamat at magandang gabi po sa ating lahat. At pakinggan po naman natin ang isa nating kapatid na siya rin ang magpatunay, yan, kung nasaan ang kaharian ng Diyos. So walang iba,
Hari Roger Pagumpana. Maraming salamat po, Ari. So, bago po ang lahat, isang mapagpalang oras sa buong Pilipinas. At una-una, bago po natin umpisahan ang programa ng Diyos sa daigdig, ang kanyang istorya, no? So, binabati ko po unang-una ang aming Supremo sa kaharian ng Diyos, walang iba, ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Pilimon Undok, Riam Bonanza. At ganoon din, sa 5 spiritual mothers na nandoon po sila ngayon sa Purok New Jerusalem, sa Talisay, Shrine City, no? Dapitan, Zamboanga del Norte. So magandang gabi po sa inyo, mga nanay. At ganoon din sa aming mahal na Pangulo na walang iba, ang aming mahal na Prinsipe Rocky Y. Riam Bonanza, na siya po ang President sa The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. So ganun po, napasalamatan ko po ang aming mahal na Prinsipe Rocky Y. Riam Bonanza. At ganun din, ako po ay nagpapasalamat sa kaorasan nito sa kanyang kapatid na walang iba, ang ating Haring Adolfo B. Riam Bonanza, na siya po ang ating President sa Philippine Deuterium Development and Management Corporation. So yan po yung mga dalawang kapatid po natin o anak ng ating mahal na dakilang guro, mahal Haring Pilimon Undok Riam Bonanza, na sila po ang nagdala sa dalawang company sa loob ng kaharian ng Diyos. So muli, ako po ay nagbumabati sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, sa lahat ng mga 12 tribes. Isa na dyan na kabilangan po ng Regional Director sa Region 2. Walang iba, ang ating Haring Edgar Palor Ligotom. So, Hari, magandang gabi po at happy birthday. No? Ito pala ang araw ng iyong kaarawan, no? Sa October 8, no? So, Hari Edgar, ako ay nagpapasalamat sa narating mo na naman na mga taon, no? At ako ay nagpapasalamat din sa ating mahal na dakilang guro, mahal Haring Pilimon Undok Riam Bonanza, sa mga buhay na pinagkaloob sa atin. So, ganun po, ako po ay bumabati din sa ating Rayna sa Region 2, na walang iba ang kanyang Rayna Rose Ligotom. So, Rayna, magandang gabi po. At muli, ako po'y bumabati sa lahat ng mga 70 prophets, no, sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao po yan. Na isa din yan na nakibilangan po sa provincial leader ng Quirino, walang iba, Haring Alex Anchita. So, magandang gabi po, pare. At ganun din sa kanyang Rayna, no, sa Quirino Province. Walang iba, Rayna Ami Anchita. So sa lahat ng mga leaders sa buong Pilipinas na katawan ng Diyos, mula municipal leaders, barangay leaders, down to purok leaders. So yan po yung katawan ng Diyos, no?
Kung ating babasahin po yan sa banal na kasulatan, ayon po sa Episo 4, no? Ibasa po natin friends, Episo 4:11-12. So ganito po ang mababasa ayon po sa Efeso 4:11 hanggang 12. At ipinagkalooban niya ang mga ibay na maging mga apostol. Apostol. Tuloy. At ang mga ibay propeta. Propita. At ang mga ibay ibanghelista. Tuloy. At ang mga ibay pastor at mga guro. So yan po ang mga katawan ng Diyos at guro. Sa 12, Tuloy mo. sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. So yan po mga kapatid na aming binabanggit sa loob ng kaharian ng Diyos sapagkat yan po ang tunay na dala ng Diyos o programa, no? Sapagkat sa panahon natin ngayon na walang nalalaman sa buong daigdig, mapabata man o matanda, walang alam o wala silang nalalaman na kilala na Diyos maliban sa ating Panginoong Hesus Kristo, no? So pag binanggit natin Hesus o Kristo, mga kapatid, ibig sabihin ay Diyos. Diyos ya. Kristo is pinili, no? Or sinugo. Or pinahiran ng langis. So kung ating balikan sa panahon nito ng ating Panginoong Hesus, noong siya na ang pinili ng Diyos upang itayo muli ang kaharian na nasira sa panahon ng mga hari pa ng una, na mula kay King Saul, ni King David, hanggang kay ni King Solomon. Yan yun ang mga hari sa Jerusalem o Israel. Mga kapatid, sapagkat ito man ang sentro ng Israel. Kaya ang Jerusalem, dyan po nag-umpisa ang istorya ng Diyos sa daigdig na magtayo ng kaharian ng Diyos. Bagaman natapos na sila, kaya nagpili ulit ang Diyos ng mga hari sa buong daigdig. No? Ngunit ito na ay mga bansa. Yung unang pinili ng Diyos na bansa mula sa Babylonia na si King Nebuchadnezzar. Pagkatapos ni King Nebuchadnezzar, pumili na naman ng isang bansa, tinawag na Medo-Persia, na walang iba doon na naghari si Cyrus the Great. Nung natapos si Cyrus the Great, pumili na naman ang Diyos ng ikatlong bansa. Yan po yung Greece. Nang hari doon ay si Alejandro Magno. At nung natapos na ang Greece sa paghari, ang pang-apat na hari o kahariang bansa, yan po yung Roma sa panahon ng mga Sisar. So natapos na, no? Natapos na yung istorya ng Diyos sa apat na bansa. Ngayon, ang tanong mga kapatid, sapagkat ang programa ng Diyos sa daigdig ay magtayo, no, ng kaharian ng Diyos ayon sa kanyang plano. Sapagkat yan ang plano ng Diyos. Kaya, natapos na po ang apat na bansa na siyang kaharian ng Diyos, o programa ng Diyos, istorya ng Diyos sa daigdig.
Kaya ang tanong mga kapatid, ibig bang sabihin ay natapos na rin ang istorya ng Diyos na magtayo sa kaharian. So hindi po nagpatuloy ang istorya ng Diyos, ginamit na naman dito yung ating Panginoong Jesus o Kristo. Nakilala sa buong daigdig na Diyos. No? Ngayon, sa panahon ng ating Panginoon sa Kristo ay nangaral siya sa mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Ang tanong, anong bansa ang kanyang kanyang pinapangaral ang kaharian ng Diyos? So walang iba yung bansang Jerusalem. Doon siya nangaral, no, sa mabubuting balita ng kaharian ng Diyos. Kaya nga, ang tanong ko po sa inyo mga kapatid, noong nangaral na ang ating Panginoon sapagkat ang ating Panginoong Diyos, ang kanyang titulo ay hari, no? Pastor, ano pa? Isang pari. Yan po ang titulo ng ating Panginoong Kristo. Kaya nung nangaral na siya doon sa bansang Jerusalem, ang tanong sa inyo mga kapatid, tinanggap po ba siya na bilang Diyos, bilang hari, bilang pastor, o bilang pari sa kanyang katauhan? So hindi tinanggap ng mga tao. Kaya nga yung kaharian ng Diyos na doon sana itayo sa bansang Jerusalem sa panahon ng ating Panginoong Kristo sapagkat siya man ay sinugo. Sinugo siya upang itayo muli ang kaharian. Bagaman hindi man tinanggap, kaya kinuha ngayon ng Diyos ang kaharian. Saan? Doon sa isang bansa na tinawag na Jerusalem. Kinuha. Kaya kung ating babasahin sa banal na kasulatan, ayon po sa Matthew 21 verse 43. Pakibasa natin, friends. 43. So ganito po ang mababasa sa Matthew 21:43. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Salamat. So, binanggit po dito yung salitang bansa. Maliwanag po yan, mga kapatid. Pero sa panahon ngayon, pag binanggit natin yung salitang kaharian, tanong ko po sa inyo, saan yan? Mga kapatid. Agad-agad na sinabi doon sa taas. Di po ba? So, wala akong pinatamaan kundi inuulit ko lang yung mga sabing-sabi sa lahat ng mga nagtuturo. Kaya naparito kami upang paliwanagan o liwanagin po natin ang salitang kaharian sapagkat bansa ang tinukoy ayon sa sinabi ng Diyos. Pero ngayon, pag binanggit mo yung salitang kaharian, agad-agad po yan doon ituturo sa taas. No? O di kaya sa puso. So anong pruweba? Sapagkat kailangan nating pruweba para mapatunayan na nandoon kaya yan sa taas. Pero alalahanin natin mga kapatid, bansa ang sinabi ng Diyos. Kaya nga, naparito kami upang patunayan po sa inyo. Bagaman itong bansa na sinabi ng Diyos, sapagkat sinabi ng Panginoon sa Kristo, alisin ko sa inyo ang kaharian at ibigay sa isang bansa. Ngayon, wala man itong address. Basta sinabi ng Diyos, bansa na nagkakabunga. Kaya, kung ating balikan sa unang preach ng ating kapatid, na discovery, no? Ang ating bansang Pilipinas na discovery sa March
1521 para matupad ang hula sa banal na kasulatan. Binigyan po ito ng 2 taon na preparasyon upang maganap ang hula sa Diyos. Kaya ang sukat 1523. Ngayon, tanong ko sa inyo mga kapatid, maghanap kayo ngayon na isang bansa na nagkakabunga sa buong daigdig. Walang iba na mahanapan ninyo mga kapatid, kundi ang ating bansang Pilipinas lamang. Ha? Bakit nasabi itong Pilipinas? 1523, sukatan ng Diyos. Ha? Bakit? Ano ba nangyari dyan? Yan yung pagsigaw. Para yung hula sa Diyos matutupad. Kaya 1523, Philippines is a Christian country. Kaya natupad ang hula ng Diyos kung saan inalis niyang kaharian at ibigay sa isang bansa nga nagkakabunga. So now, ano ang papatunay niyo, Brad? Kung talagang bansa ba yung talagang mapalad na pinagbigyan? So, mayroon kaming papatunay. No? Mayroon kaming pruweba. Sapagkat hindi kami magsasalita ngayon na nagpapahayag sa lahat ng mga tao sa buong daigdig na niluluko lang kayo. No? Kapwa tayo Pilipino, lulukuhin kayo, hindi. Kundi pinapatunayan namin na yung kaharian na inalis sa bansang Jerusalem at ibinigay sa isang bansa, ito na. Ha? Isipin mo 300 nation of the world. Ngunit ang mapalad, Pilipinas lang ang nakakuha ayon sa hula. Kaya papatunayan ko sa inyo yung pruweba na Pilipinas talaga ang nakakuha sa hula ng Diyos. Na doon mapalad ibinigay ang kaharian ng Diyos. Kung ating babasahin sa Isaias 2:4. Basa natin, friends. So, ganito po ang mababasa ayon po sa Isaias 2:4. At siya'y hahatol sa gitna ng mga bansa, at sasaway sa maraming tao, at kanilang pupukpukin ang kanilang mga tabak, upang maging mga sudsod. Sudsod. At ang kanila namang sibat ay maging mga karis. Sibat. Ang bansa ay hindi magtataas ng tabak laban sa bansa, o mga gaaral pa man sila ng pakikipagdigma. So yan po ang nakahula sa banal na kasulatan para malaman natin o mapatunayan na dito talaga sa bansang Pilipinas ang mapalad na kaharian ng Diyos. Bakit? May pruweba eh. Oh, sabi ng hula, ang kanilang tabat ay gawing sudsod. At ang kanilang sibat ay gagawing karit. Kung ipatuloy mo siya, sinabi doon na isang bansa ay hindi makipagdigma laban sa bansa. Oh? So paano natin yan kakalagin? So ganito po ang istorya. Kung balikan po natin ang taon na itinuro ng Diyos sapagkat ayon po sa aming mahal na Supremo, ang aming mahal na dakilang guro, mahal na Haring Pilimon Undok de Molansa, na ang Bible ay mayroon po yung 4 na tinutukoy. No? Or 4 factors in the Bible. Para malaman yung mga hula kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, 4 factors in the Bible, ito po yung una ay prophecy, pangalawa yung history, at yung pangkatlo ay mathematics, at yung pang-apat, science o siyensya. Ayon sa itinuro sa amin ng aming mahal na dakilang guro, mahal na Haring Pilimon Undok. Yan. So,
gagamit po tayo ng mathematics sapagkat kwintada po tayo ngayon. So, balikan po natin itong taon sa taong 1935. Ito yung sukat para malaman po natin na Pilipinas talaga ang mapalad na pinagbigyan ng kaharian ng Diyos. So, tanong ko po sa inyo mga kapatid, sino ang naging presidente sa bansang Pilipinas sa taong 1935? So, walang iba, si Pangulong Manuel Quezon. Siya ang umupo sa taong 1935. So, dumaan ang taong 35 years na siyam na presidente ang mga dumaan dito. So, bago natin ansiran yung taon sapagkat ito man ang hinula ng Diyos para malaman po natin sapagkat ayon po sa hula na binanggit doon sa banal na kasulatan na isang bansa hindi makipagdigma laban sa bansa. Ngayon, sa panahon ni Manuel Quezon, nagtatag po siya ng batas na tinawag po itong Article 1, Section 4. Nandyan po yan sa batasang pangbansa. Makikita po natin yan. No, ang tanong, ano ba ang ibig sabihin ng article na ito? Na ginagawad ng ating Pangulong Presidente Manuel Quezon sa taong 1935. Yan po ang ibig sabihin na ang ating bansang Pilipinas ay hindi makipagdigma laban sa mga bansa. Kaya yung mga ginawa ng ating presidente, una-una si Manuel Quezon, Pangulong Manuel Quezon, pumunta siya doon sa mga ibang bansa, makipag-summit meeting o makipagkaisa para sa ikakaunlad ng ating bansang Pilipinas. Yan po yung ibig sabihin na hindi pupunta ang ating mga presidente sa ibang bansa upang makidigma sapagkat may batas. No? May batas. Kaya kung ating idagdag itong 35 years na siyam na presidente ang dumaan dito, gagamit po tayo ng plus ayon sa 4 factors in the Bible. So, 5 plus 5 equals 10, 31. So, 3 plus 3, 6 plus 1, 7. So, bring down 9, bring down 1. So, ang tanong mga kapatid, sino yung umupo na presidente sa ating bansang Pilipinas sa taong 1970? So, walang iba ang ating Pangulong Ferdinand Marcos. No? Siya yung umupo sa taong 1970 para matupad yung hula sa banal na kasulatan na hindi makidigma laban sa mga bansa. So, gumawa si Pangulong Manuel Quezon na tinatawag na Article 1, Section 4 nang ibig sabihin hindi makipagdigma laban sa bansa. Kaya nga ang tanong ko po sa inyo mga kapatid, natupad po ba ang hula ayon sa banal na kasulatan? So, natupad. So, balikan po natin. Sa panahon ni Presidente Marcos, sa taong 1970, nirevise po niya ang batas ni Pangulong Manuel Quezon. Ginawa po niya itong Article 2, Section 3. So, ang tanong, nagkaiba kaya? So, hindi. Binago man ang kanyang o nirecycle man ang kanyang batas ni Manuel Quezon, pero ganun pa rin ang kahulugan.
sa inuhulog na article ng ating Pangulong Presidente Marcos na hindi makipagdigma ang ating bansang Pilipinas laban sa mga bansa. Kaya nga si Presidente Marcos noon ay marami siyang mga pinuntahang mga bansa upang makipagkaisa, makipag-summit meeting sa lahat ng mga presidente upang sa gagawing mas maunlad pa ang ating bansang Pilipinas. Yun. Kaya nga, kung ating itagdag ang 2 taon sa taong 1970, ang sukat mga kapatid ay 1972. So ang tanong ko po sa inyo mga kapatid, ano po yung naganap o nangyari sa ating bansang Pilipinas sa taong 1972? So yan po yung martial law sa ating bansang Pilipinas, no? Martial law. Bakit? Nag-martial law ang ating bansang Pilipinas sa panahon ni Presidente Marcos. Sapagkat nakikita ang ating mahal na Pangulo noon na lahat ng mga Pilipino ay nagkakaroon ng pag-aalsa ba? Yung mayroon na silang lakas ng loob na lumalaban. Kaya nagkanya-kanya silang yung bili ng mga baril. Kaya nung nalaman ni Presidente Marcos, pinakumpiska niya ito ngayon. No, lahat yung mga baril na walang lisensya. No? Sa taong 1972. Yan po yung tinatawag ng martial law. Kaya nung nakumpiska na ay yung mga baril na walang lisensya sa panahon ni Presidente Marcos, kanya po niyang ipinag-uutos na itapon doon sa gitna ng dagat. No? Ngunit, ito man ay nakita ng ating First Lady, Imelda Marcos, na nakita niya na matitibay yung mga bakal. Kaya sinadjis ni Ginang Imelda Marcos na ipunta nyo lang doon, dalhin nyo doon sa pagtutunawan ng mga bakal. No? Para matupad yung hula na ang kanilang taba ay gawing sudsod at ang sibat ay gawing karet. So, sinadjis po yan ng ating First Lady Imelda Marcos na gawing mga gamit sa bukid. Yung mga landok na nalulusaw, yung mga baril ba na nakumpiska, nga ginawang sudsod sarado at ginawang karet, na yan ay gamit natin ngayon sa ating bukirin. Kaya nga ang tanong sa inyo mga kapatid, saan po ito naganap ang istorya ng Diyos para mahanapan natin yung sinabi niya na ibigay sa isang bansa. Ano yung ibigay? Yung kaharian ng Diyos. No? Na inalis doon sa bansang Jerusalem at ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. So hindi po ako mahiya na sabihin na ang kaganapan na ito na siyang nakakma ng kilos at galaw sa isang bansa ay walang iba ang ating bansang Pilipinas ayon sa hula sa banal na kasulatan. Kaya ako po ay nagpapasalamat na ipinapahayag sa inyo na dito talaga sa ating bansang Pilipinas ang siyang mapalad na pinagbigyan ng Diyos ng kanyang kaharian ayon po sa prueba o kaganapan sa ating bansang Pilipinas. So, maraming salamat po. Unang-una, pinapasalamatan ko po ang aming mahal na Pangulo, ang ating mahal na Prinsipe Rocky Y. Rebonanza, at ganoon din sa kanyang kapatid, walang iba, Haring Adolfo Riam Bonanza, sapagkat sila po ang pinagbigyan sa ngayon. No? Lalo na po ang ating mahal na Prinsipe Rocky Y. Riam Bonanza. Magandang gabi po, mahal na Prinsipe.
So, muli, salamat po ako sa ating mahal na Pangulo, mahal na Prinsipe Rocky William Bonanza, at sa ating Supremo sa kaharian ng Diyos. Walang iba, mahal na Hari, Pilimon Undo Riam Bonanza. So, magandang gabi sa buong royal family ng Riam Bonanza. Maraming salamat po sa ating lahat, sa buong pwersa ng The Kingdom of God, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang gabi po sa atin. Upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig at ng Espiritu. Kung di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu, ang kaharian niya ay mamanahin natin. Upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig ng Espiritu. Di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi nakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu.